Kamusta? Welcome sa Recap PH, kung saan nagre-recap tayo ng mga paborito nating manhwa, manhwa, at manga. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa mga astig na pangyayari sa mundo ng comics, at tumuklas ng mga bago nating magiging paborito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang una at updated sa mga bagong video. Simulan na natin. Masayang pinanood ng dalagang shaman na umayon ang lahat sa gusto niyang mangyari, ang demonyong monghe ay mabilis na napigilan, ang escort ay kasalukuyang walang malay, at ang ating bida naman ay walang nagawa sa dami ng insektong nakapaligid sa kanya. Dagdag pa ng dalaga, masyado nga raw itong naging madali kumpara sa kanyang inaasahan, at mukhang nagkamali siya sa pag-aakala na isang mataas na uri ng masamang espiritu ang kanyang makakalaban. Mabilis din itong pinuri ang alagang espiritu, sabay sabing maaari na raw silang umalis dahil hindi naman daw magtatagal pa ang ating bida, at tuluyan na itong magiging pagkain ng mga insekto. Bukod pa rito, hindi rin daw naging sulit ang ginawa niyang paghahanda, ganun din ang ginawang pagpupulong ng kanilang organisasyon para sa misyong tapusin ang ikatlong Young Master. Maya-maya pa ay nagumpisa ng maglakad palayo ang dalagang shaman, pero sa sandaling tumalikod siya ay agad na nakaramdam ng kakaiba mula sa kanyang likuran, at ang ating bida na walang magawa sa dami ng insekto kanina ay himalang nakatayo na. Mabilis rin namang tinignan ng dalaga kung ano ang nangyayari, at bumungad sa kanya ang dugo ang binata habang ang mga insekto naman sa paligid nito ay isa-isang bumabagsak. Hindi niya maintindihan ang ginagawa ng ating bida, dahil hindi nga lang nito sinasadyang saktan ang kanyang sarili, sa kung anong kadahilanan ay namamatay rin ang mga insekto na nakapaligid sa kanya. Maya-maya pa ay naligo na ang binata sa kanyang sariling dugo, matapos nitong itapat ang hiniwan niyang palad sa kanyang ulo na siya namang lalong ipinagtaka ng dalagang shaman. Nang mawala na ang lahat ng insekto na nanggugulo sa kanya ay mabilis din itong umatake gamit ang hawak na patalim, sabay sabing masyado nga raw makamandag ang kanyang dugo kaya't mabisa rin itong pampatay laban sa mga insekto. Pero mabilis rin namang nakaiwas ang dalagang shaman, at agad din itong inutusan ang kanyang alagang espiritu na harapin munang pansamantala ang binata para sa kanya. Hindi na nga raw niya magagamit palaban kay Zeng ang mga insekto, kaya't habang binibigyan siya ng pagkakataon ng kanyang kasama, ay kailangan niya raw gumamit ng isang malakas na salamangka. Agad rin naman itong napansin ng ating bida, at hindi niya basta nalang hahayaan ang dalagang shaman, na ilagay ulit siya nito sa mapanganib na sitwasyon kaya't gumawa siya ng paraan. Mabilis na ginamit ni Zeng ang ritual ng pagbibigkis na kamakailan niya lang natutunan, kasunod nito ay isang malakas na puwersa ang umatake sa masamang espiritu at dinala ito papalapit sa kanyang lokasyon. Mukhang nagtagumpay ang ating bida sa paggamit ng ritual, ngayon ay hawak niya na sa leeg ang walang kalaban-laban na alagang espiritu ng dalagang shaman. Nang mapansin naman ito ng shaman ay mabilis niyang itinigil ang paghahanda sa kanyang salamangka, dahil maaaring manganib ang buhay nilang dalawa anumang sandali matapos mahuli ng binata ang kanyang alaga. Dahil konektado sa isa't isa ang espiritu at ang nagmamay-ari dito, ay kailangang mag-ingat ng dalaga sa mga susunod niyang hakbang, habang si Zeng naman ay natuwa sa naging panandaliang katahimikan sa paligid. Maya-maya pa ay nagmamadaling lumapit ang dalagang shaman sa ating bida para iligtas ang kanyang alagang espiritu, pero agad din naman itong natigilan ng bigla na lang makaramdam ng matinding sakit sa katawan. Bagamat nalalaman ng dalaga na ang pinagmulan ng kirot ay ang kasalukuyang nararanasan ng kanyang alaga, hindi niya naman maunawaan kung ano ang nagdudulot nito sa espiritu at kung bakit ganito kalubha ang sakit. Pero matapos suriin ang kalagayan ng alaga gamit ang kapangyarihan ng kanyang kanang mata, ay dito niya na natuklasan na unti-unting hinihigop ng ating bida ang nakamamatay na enerhiya ng kanyang alagang espiritu. Naging isang palaisipan naman para sa dalaga kung paano ito naging posible. Ang kinatinataglay ng kanyang alagang espiritu ay lubhang mapanganib para sa mga taong nabubuhay dahil punong-puno ito ng malamig at nakamamatay na enerhiya. Masayang-masaya naman ang ating bida sa tuloy-tuloy nitong pagkuha sa masamang enerhiya ng espiritu,
Hindi niya inasahan na sa simpleng paghuli dito para hindi na ito muling makapaglabas ng mga insekto ay mayroon siyang matutuklasan. Ang alagang espiritu ng dalagang shaman ay naglalaman ng kaparehong enerhiya na kanyang nakukuha sa mga pinatay niya, at ayon pa sa ating bida ay lubhang marami ang taglay nito, higit na mas marami kaysa sa mga tao kaya't sapat na raw ito para makagawa siya ng imbakan sa kanyang katawan. Pero ilang sandali pa ay nagmamakaawang nakiusap ang dalagang shaman na itigil na ng binata ang kanyang ginagawa. Dahil kung masyadong araw siyang maraming kukuning enerhiya sa espiritu ay mamamatay ito pagkatapos. Sa kabilang banda, matyagang hinihintay ni Lady Sok ang mabuting balita galing sa dalagang shaman sa labas ng kanyang bahay, dahil hindi niya nga raw magagawang maghintay sa loob hanggat hindi pa siya nakasisigurong patay na ang ating bida. Kailangan niya rin daw na maging handa sa sandaling magtagumpay ang dalaga sa kanyang ipinag-utos. At ayon pa sa babae ay may dalawang bagay raw siyang hiniling sa shaman, una na rito'y patayin si Zeng at ang ikalawa naman ay makuha sa binata ang mga libro. Dagdag pa niya, sakaling hindi niya naman makuha sa ating bida ang kanyang kailangan, ay maaari naman siyang gumawa na lang ng paraan para hindi mapakinabangan ng iba ang mga ito. Maya-maya pa, sa hudyat ng kanyang kasama ay mabilis na napalingon si Lady Sok sa kanyang likuran, dahil makikita na sa di kalayuan ang dalagang shaman na naglalakad patungo sa kanila. Bakas sa mukha ng babae ang labis na saya dahil sa wakas ay nagtagumpay na siyang iligpit ang ating bida, nakuha na rin daw niya ang mga sekretong libro at dahil dito'y siguradong ang kanyang anak na ang magiging bagong pinuno ng sekta. Agad din namang binati si Lady Sok ng kanyang mga kasama, pero sumagot ang babae na hindi raw nila kailangan na masabik ng husto hanggat hindi pa naririnig ang ulat ng shaman. Pero sabay-sabay na nagtaka ang tatlong babae, nang tumigil sa paglalakad palapit sa kanila ang dalagang shaman na tila ba hindi magandang balita ang kanyang daladala. Ilang sandali pa, sa sobrang pag-aalala ay hindi na napigilan ni Lady Sok na tawagin ang dalaga, sabay sabing lumapit ito sa kanilang kinaroroonan at sabihin sa kanila ang kinalabasan ng kanyang misyon. Matapos marinig ang mga sinabi ng babae, ay buong lakas na isinigaw ng dalagang shaman na hindi raw nila maaaring patayin ang ikatlong young master ng sekta gaya ng ipinag-utos niya sa kanilang organisasyon. Nagulantang ang tatlong babae sa naging tugon ng dalaga, hindi sila makapaniwala sa kanilang mga narinig dahil ilang oras lang ang nakakalipas, ay nangako pa ito sa kanila na ililigpit nito ang binata ng walang palya. Nanginginig naman ang shaman matapos gawin ang mga iniutos ng ating bida, at sinabing hanga rin daw siya sa pagiging tuso nito na gamitin siya at ang kanilang organisasyon laban kay Lady Sok. Ayon sa dalaga, ang kondisyong ibinigay ni Zeng para mailigtas niya ang kanyang alagang espiritu, ay personal na akusahan si Lady Sok at siguruhing maririnig ito ng marami sa loob ng sekta. Dahil kahit nga raw matalo ng binata ang dalaga ngayon ay hindi pa rin titigil si Lady Sok na pagtangkaan ang kanyang buhay, at siguradong magpapadala lang ng ibang shaman ang kanilang organisasyon. Kaya't kailangan daw niyang ibunyag ang mga ginawa ni Lady Sok para tuluyan ng matigil ang mga pagtatangka, dahil sa ganitong paraan ay nakasisiguro ang binata na magiging magkalaban ang panig ni Lady Sok at ang organisasyon ng mga shaman. Bagamat hindi gustong gawin ng dalaga ang iniutos ng ating bida dahil ituturing siyang traidor ng organisasyon pagkatapos nito, ay wala siyang ibang pagpipilian kung dito nakasalalay ang buhay nila ng kanyang alagang espiritu. Maya-maya pa ay nagpatuloy na siya sa pagbubunyag ng mga iniutos ni Lady Sok, ayon nga raw sa babae ay nasa nibon ng masamang espiritu ang ikatlong young master, at sila ang naatasan na iligpit hindi lang ang espiritu kundi pati na rin ang binata. Pero matapos ang kanyang pagsusuri, ay napatunayan niya raw na hindi naman nasa nibon ng masamang espiritu ang ikatlong young master, kaya't kailangan na raw tumigil ni Lady Sok sa paggamit ng kanilang organisasyon sa kanyang masamang binabalak. Tila naparalisa naman ang buong katawan ng babae matapos marinig ang mga sinabi ng dalagang shaman, mukhang hindi pa rin ito makapaniwala na nagawa siyang traidorin ng kilalang organisasyon. Kasunod nito'y narinig na nila ang boses ng mga mandirigma ng sekta, at ayon pa sa isa rito ay iniutos na ng punong tagapamahala na arestuhin si Lady Sok dahil sa pagtatangka nito sa buhay ng direktang kadugo ng pinuno. Hindi rin nagtagal ay makikita na sa di kalayuan ang maraming bilang ng mandirigma na naatasang dumakip sa babae,
habang ang dalawa niyang tagasunod ay hindi naman malaman ang gagawin dahil hindi pa rin nagsasalita ang kanilang amo. Labis na nasira ang itsura ni Lady Sok habang nanginginig sa sobrang galit, dahil hindi nga lang nauwi sa wala ang lahat ng kanyang plano sa matagal na panahon, muli rin siyang naisahan ng ating bida sa ikalawang pagkakataon. Matapos maisagawa ang iniutos ni Zeng sa kanya ay tahimik na naglakad palayo ang dalagang shaman, habang nagkakagulo naman ang lahat sa mga nangyari at hinahanap ang ikatlong young master. Ilang sandali pa ay bigla na lang lumabas ang ating bida mula sa ikalawang palapag ng isang bahay, at tinanong ang dalaga kung maayos raw ba nitong nagawa ang kanyang ipinag-utos. Habang masaya nitong pinaalalahanan na sa kanya nakasalalay ang buhay ng alagang espiritu, ay agad na sumagot ang dalaga na sinunod niya raw ang lahat ng sinabi ng ating bida. Ayon pa sa dalaga, sa huli ay nakuha ni Zeng ang gusto niyang maging magkalaban ng kanilang organisasyon at si Lady Sok. Bukod pa rito ay isang kriminal ang tingin ng marami sa babae dahil sa ginawa nitong pagtatangka sa buhay ng ikatlong young master. Pero hindi na nga raw ito mahalaga pa, ang mas kailangan niyang intindihin ay ang kanyang sarili, dahil matapos traidorin ang kanilang organisasyon ay siguradong tutugisin na raw siya nito habang buhay. Habang determinado nang makaalis ang dalaga, ay agad nitong hiniling sa ating bida na ibalik ang kanyang alagang espiritu gaya ng kanilang napagkasunduan. Wala namang balak na tumalikod ang binata sa kanyang mga sinabi, pero bago daw niya ibigay ang espiritu ay nais niya munang makausap ang shaman dahil mayroon daw siyang gustong malaman. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng isang bahay ay tinanong ng ating bida sa dalagang shaman ang tungkol sa mga kakaibang nilalang na tinatawag na dukebi. Maaari niya raw umpisahan ang pagpapaliwanag mula sa kanyang alagang espiritu, hanggang sa demonyong monghe sa kanilang harapan, na siya namang mabilis na nagpaunawa sa babae na tama ang kanyang hinala. Hindi nga raw talagang nasaniban ng ikatlong young master kundi nagawa nitong mapasunod ang isang masamang espiritu, pero hindi niya rin naman maisip kung paano ito naging posible para sa binata gayong punong-puno ng galit at hinanakit ang ganitong klase ng nilalang. Bukod pa rito, sinasabi ng kanyang makapangyarihang kanang mata na mayroon pang ibang kasama ang binata maliban sa demonyong monghe, na sa kung anong kadahilanan ay hindi makita kahit ano pa ang gawin niya. Ang hindi mabilis na pagsagot ng dalagang shaman ay tila sinubok ang pasensya ng binata, kaya't tinanong niya ito kung may balak ba siyang magsalita sabay hawak ng mahigpit sa leeg ng alaga nitong espiritu. Dahil dito'y marahang nag-umpisa ang dalaga sa pagpapaliwanag, na ang mga dukebi nga raw ay may 6 na lebel na nakadepende sa kani-kanilang mga katayuan, at ang pinakamababa sa mga ito ay may sapat na kapangyarihan para magdala ng sakuna. Mas lalo rin silang nagiging mapanganib habang tumataas ang kanilang mga lebel, at sa kanilang organisasyon ay may 3 shaman daw na may kakayahang mapasunod ang ganitong uri ng mga nilalang kabilang na ang dalaga. Ang sumunod sa kanya ay ang matagal ng katulong ng kanilang pinuno, isang shaman na nagngangalang Gu, na may kasamang espiritu na kapareho ng lebel ng sa kanya, at kahit hindi niya nalalaman ang mga abilidad nito ay nakasisiguro siyang may kakayahan din itong magdala ng mga sakuna. Ang panghuli naman ay ang mismong pinuno ng kanilang organisasyon, na bagamat wala raw nakakaalam kung anong klase ng dukebi ang kaya nitong mapasunod, ganun din ang mga abilidad nito ay sigurado siyang isa ito sa mataas na uri ng nilalang. Sandaling napaisip ang ating bida sa mga sinabi ng shaman sabay sabing malaki ang posibilidad na ang ikalima, o ang ika-6 na lebel ng dukebi ang nasa pagmamay-ari ng kanilang pinuno. Pero mabilis din itong hindi sinang-ayunan ng dalaga, dahil ang mga dukebi sa ika-5 at ika-6 na lebel ay mga maalamat na nilalang, bukod pa rito ay kaunti lang daw ang nagkaroon ng ganitong espiritu sa kasaysayan kaya't sa tingin niya ay maaaring nasa ika-3 o ika-4 na lebel ang alaga ng kanilang pinuno. Maya-maya pa ay iniabot ng dalaga kay Zeng ang isang aklat na naglalaman ng mga kaalaman tungkol sa mga dukebi, ibibigay niya rin daw ito sa kanya kapalit ng alaga niyang espiritu, na mabilis namang tinanggap at ipinagpasalamat ng ating bida. Muli na namang napaisip ang binata sa posibleng taglay na espiritu ng pinuno ng mga shaman, dahil kung ang mas mababang uri gaya ng kasama ng dalaga ay naglalaman ng napakaraming masamang enerhiya, ay siguradong higit na mas marami raw ang nilalaman ng mas mataas na uri sakaling ganito nga ang alaga ng kanilang pinuno. Dahil dito'y ibinalik na ng ating bida ang kasama ng dalagang shaman sabay puri sa mga ginawa niya,
Bagamat nawala ng maraming enerhiya ang Dukebi ay mukhang hindi pa naman ito tuluyang namatay. Ilang sandali pa ay napilitang magpasalamat ang dalagang shaman matapos puwersahang hingin sa kanya ito ng ating bida. Kasunod nito ay sinabing maaari na raw siyang umalis na mabilis namang ginawa ng dalaga. Galit na naglakad palayo ang shaman habang ang ating bida naman ay masaya sa mga nangyari. Bagamat hindi raw maganda ang naging simula ay natapos naman ito sa perpektong senaryo. Hindi na nga raw makakagawa pa ng kahit ano si Lady Sok laban sa kanya simula ngayon. At dahil sa mga sinabi ng shaman ay mahigpit na rin itong babantayan ng mga opisyal sa loob ng sekta. Higit sa lahat, dahil sa mga ginawa ng babae ay nagkaroon na ng solusyon ang problema ni Zeng sa kakulangan ng enerhiya. Sa sobrang dami ng nakuha niya sa masamang espiritu ay sapat na raw ito para magpatuloy siya. Muli niyang susubukan na makagawa ng imbakan ng ki sa kanyang katawan, at masaya nitong sinabi sa sarili na simula sa pagkakataong ito ay maaari na rin siyang matuto at magsanay ng martial arts. Maya-maya pa ay tinanong ni escort siya ng ating bida kung ayos lang ba talaga sa kanya na basta na lang pakawala ng dalagang shaman, at mabilis rin namang sumagot si Zeng na hindi raw niya naiintindihan ang ibig sabihin ng escort. Paliwanag niya, ang dalagang shaman ay siguradong may malaking galit sa binata matapos ang nangyari. Pero ayon din sa ating bida ay kailangan niya raw tuparin ang kanyang binitawang pangako. Nang tanungin naman ng escort kung hindi raw ba nababahala si Zeng na baka balikan siya ng dalaga sa hinaharap, ay sinabi nitong bagamat tama naman ang kanyang mga sinabi ay hindi rin daw ito makakagawa ng kahit ano laban sa kanya. Labis na nagtaka ang escort sa mga sinabi ng kanyang amo, at habang hinihintay niya itong magpaliwanag ay isang kakaibang mensahe ang kanyang sunod na narinig. Dahil ayon sa binata ay ito na raw ang pagkakataon para gawin niya ang kanyang ipinangako. Sa kabilang banda, habang naglalakad palayo sa lokasyon ng sekta ang dalagang shaman, ay tahimik nitong sinusuri ang kalagayan ng kanyang kasama matapos makunan ng maraming enerhiya. Masyadong malubha ang kondisyon ng espiritu dahil sa ginawa ni Zeng, na maaari raw itong mamatay anumang sandali kung mas matagal pa bago niya nabawi ang kawawang alaga. Dahil dito'y mariing ipinangako ng dalagang shaman na bagamat pansamantala muna siyang tatakas, ay sinisiguro niyang babalikan niya raw ang ating bida sa ibang pagkakataon. Pero matapos niya itong sabihin sa kanyang sarili ay nakarinig ng isang nakakatakot na boses ang dalaga, na siya namang mabilis na nagpalundag sa kanya mula sa kinatatayuan at agad niyang sinuri ang kanyang paligid. Habang nanginginig sa takot ay naalala niyang ito raw mismo ang parehong enerhiya na kanyang naramdaman, mula sa kontrang pag-atake na kanyang nakuha habang ginagamit ang bangkay ng matandang shaman. Ilang sandali pa ay unti-unti nang lumalakas ang masamang enerhiya galing sa nilalang na hindi niya nakikita, kasunod nito'y bigla na lang lumabas mula sa kanyang likuran ang dalawang kamay na agad rin siyang sinunggaban at binulag pa nito ang kanyang kanang mata. Nagsisigaw ang dalagang shaman matapos mawala ang paningin mula sa kanyang makapangyarihang mata. At habang patuloy pa rin ito sa panginginig ay bigla namang lumabas ang masamang espiritu sa kanyang harapan. Mabilis na napaatras ang dalaga sa kanyang nakikita, hindi siya makapaniwala na ang isang napakalakas at sagad sa kasamaan na nilalang ay naging tagasunod ng ating bida. Maya-maya pa ay nagsalita na ito, at nakangiting sinabing maganda pa rin daw ang itsura ng dalagang shaman, kahit naduguan at nawawala pa ang isa sa mga mata nito. Sa mga sinabi ng masamang espiritu ay tila hindi pa rin nalalaman ng dalaga na napinsala na ang kanyang kanang mata, kasunod nito'y dahan-dahan siyang nahirapang huminga at tuluyan nang nawala ng malay makalipas ang ilang sandali. Sa kabilang banda, labis ang galit ni Lady Sok habang ipinapaliwanag sa isang lalaki na nagkamali raw sila sa ginawang pag-aresto sa kanya, dahil maling paratang ang kanilang narinig mula sa dalagang shaman. Dagdag pa niya, wala raw siyang dahilan para saktan si Gyung-hoon, kaya't nakasisiguro siyang magkasabwat ang shaman at ang ating bida para akusahan siya sa kasalanang hindi niya ginawa. Pero mabilis ding natigilan ng maingay na babae matapos patahimikin ng lalaki na ang pangalan ay Sang Wongbek, na siya ring tumatayong punong tagapamahala ng sekta sa ilalim ng pamumuno ng kanyang may sakit na asawa. Nang tanungin naman ng punong tagapamahala ang babae tungkol sa nangyaring gulo sa tanggapan ng medisina kahapon, ay sumagot si Lady Sok na inimbestigahan niya ang binata sa loob ng pagamutan, matapos nitong pasukin ang bahay ng pinuno kahit na mahigpit na ipinagbabawal.
Pero ayon sa lalaki ay nagawa naman daw ng binata na mailigtas ang pinuno ng sekta, kaya't hindi niya maintindihan kung bakit hindi masaya ang babae sa naging resulta. Sabay tanong kay Lady Sok kung mas gusto niya raw ba kung namatay na lang ang pinuno. Labis na nadismaya ang babae sa kanyang narinig at sinigawan ng malakas ang punong tagapamahala, pero mabilis niya ring naunawaan ang kawalang galang na asal na ipinakita matapos tignan ng masama ng lalaki. Hindi nga raw niya maaaring ipagsawalang bahala ang paratang sa kanya na pagtatangka sa buhay ng isang young master, kaya't magkakaroon daw ng isang masusing investigasyon at hiningi ng lalaki ang kooperasyon ni Lady Sok. Hindi rin daw dapat siya mag-alala dahil ang mangyayaring pagsisiyasat tungkol sa mga ulat na kanyang natanggap, ay gagawin sa pinakapatas na paraan hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa ikalawa at ikatlong young master ng sekta. Habang tahimik na nakikinig si Lady Sok, ay muling ipinangako ng punong tagapamahala na personal niyang aalamin ang buong katotohanan, at sisiguruhing mapaparusahan ang tunay na nagkasala sa kanilang tatlo. Makalipas ang ilang sandali, nang makaalis na si Lady Sok sa tanggapan ng punong tagapamahala, ay malalim na pinag-isipan ng lalaki ang dahilan kung bakit gustong iligpit ng ikalawang young master at ni Lady Sok ang ating bida. Maiintindihan niya nga raw kung ang ikaapat na young master ang kanilang pinagtangkaan dahil hindi maganda ang relasyon nila sa binata, bukod pa rito ay alam ng lahat na ang ikaapat ang paborito ng pinuno sa lahat ng kanyang mga anak. Pero wala raw silang dahilan para si Gyung-un ang puntiryahin dahil wala naman itong mahusay na martial arts, at hindi rin makapangyarihan ang pamilya ng kanyang ina kaya't siguradong may ibang dahilan ang dalawa na hindi niya nalalaman. Kung babalikan niya rin daw ang pag-uusap nilang dalawa ng ikatlong young master noong inimbestigahan nila ito, ay tila hindi raw siya kumilos gaya ng normal nitong ginagawa pero hindi niya ito pinansin, dahil inakala niyang hindi lang maganda ang pakiramdam ng binata matapos ang insidente. Malakas ang pakiramdam ng lalaki na may mali sa mga nangyayari, at gaya ng ipinangako niya kay Lady Sok kanina, napagpasyahan itong personal ng magsuri at alamin ang lihim ng lahat. At dito muna natin panandali ang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panunood hanggang huli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng ating serye. Hanggang sa susunod na video.